Isang magandang araw sa inyong lahat. Ginawa ko tong video na to para mag-testify kung bakit ko minahal si Jesus Christ at tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Gusto ko lang ibahagi sa inyo yung aking kwento kung bakit ko gano'n na lang kamahal si Jesus. Actually, ayokong magpakilala kung sino ko kasi ayokong tumanggap ng papuri at pasasalamat sa mga tao. Kundi ang gusto ko ay ang itaas lamang yung kalwalhatian sa ating Panginoong Jesus, sapagkat sa Kanya lamang ang tunay na papuri, ang tunay na kagalingan at karunungan. First of all, I would like to tell to you about my story when I was a child. Nung bata ako, 3 taon pa lamang ako nung matay yung aking ama sa sakit na cancer. And then, when I was 6 years old, sumunod yung aking ina. Kaya lumaki kami na ulila na lubos. And dahil yung aking tito binata, kaya nag-decide siya na ampunin kami. Lumaki kami sa mahirap na buhay. Lumaki kaming mahirap sapagkat yung aking tito, kapag meron lang trabaho kami nagkakaroon. Kapag wala ng trabaho, wala na kaming pangtustos sa aming pagkain. Kaya lumaki kaming mahirap. Pero ang aking tito, meron siyang pananampalataya, relationship kay Jesus Christ. Kaya naitanim sa aming mga puso, tinuturo niya sa amin kung sino si Jesus Christ. And lumaki rin kami sa Christian community. Malapit lang sa amin yung aming church. Kaya when I was a child, lagi ako nasa simbahan. Pero ganun pa man, nung nag-high school ako, natuto akong magsugal. Marami akong natutunan, uminom ng alak, manigarilyo, and napalayo ako kay God. Lumaki ko na layo sa Kanya, no? Namuhay ako sa aking sariling kagustuhan. And then, this last 2020, nagkaroon ako ng maraming mga problema sa hanap buhay, sa trabaho na aking pinapasukan. Nagdaan ako sa, kumbaga, sabi na nga nila, kamalasan. Nag-decide ako na lumapit kay God kasi wala na akong ibang malapitan I came to know that there is the baptism of the Holy Spirit kasi yung church namin doesn't believe in the baptism of the Holy Spirit. Nung nalaman ko na merong baptism of the Holy Spirit, ni-research ko yun, and hanggang sa matagpuan ko yung isang video na tumutukoy sa importance of the baptism of the Holy Spirit. Nasa trabaho ko noon. Sa may office namin, ako yung tagalinis lamang ng aming office. Habang naglilinis ako dahil maaga, ako lamang mag-isa. Pinapanood ko yung video ng baptism of the Holy Spirit. Nung patapos na yung sermon, bigla akong nakaramdam ng kakaibang presensya. Nag-iba yung presence ng kapaligiran. Kaya nalaman ko na there's something different. Merong kakaibang nangyayari. Kaya nag-decide ako na pumikit. Sumabay ako sa panalangin ng pastor na nagko-conduct ng baptism of the Holy Spirit through Jesus Christ. And then bigla-bigla na lang nanginig yung aking mga kamay. And ang bigat-bigat nung aking katawan. At bigla-bigla na lang lumuluhan na ako, umiiyak. Doon naramdaman ko yung presensya ng Diyos. Na parang merong nagpupush sa akin na kamay sa ulo ko na ibaba ako, i-down ako. Hanggang sa na-down ako, hanggang sa lumuhod ako, nag-iiyak ako nang nag-iiyak. Tapos yung napelt ko yung talagang pagmamahal ng Diyos sa akin. Tinaas ko yung aking mga kamay
And then after that, na-felt ko na ayun na-realize ko na ayun na yung baptism of the Holy Spirit, na nabaptize na ako sa Holy Spirit. And kinabukasan, curious ako, ano ba yung baptism of the Holy Spirit? Ano ba yung cause? Ano ba yung makakamit natin pagka na-baptize tayo? Nalaman ko na meron palang the gift of the Holy Spirit. Pagka na-baptize ka pala ng Holy Spirit, magkakaroon ka ng mga gift. Nagkaroon ako ng pagnanasa na malaman at magkaroon ng gift sa pamagitan ng Holy Spirit, hanggang sa naging so much hunger ako sa knowledge about God, and I wanted to know more about Jesus. Talagang sinik ko si Jesus Christ. I always pray. Wala akong ginawa kundi manalangin hanggang sa dumating sa point na bigla na lang lumabas sa aking mga labi yung iba't ibang mga language. Kaya nga sabi nga sa Bible, mapagkakalobang kayo ng iba't ibang lengguwahe pagka nabaptismuhan kayo ng Holy Spirit. Nalaman ko yung speaking in tongues, importance ng speaking in tongues, and nalaman ko na meron din palang ang gift of healing. Kaya pinractice ko yun, tinry, no? Nananalangin ako sa merong mga sakit. Naglilibot ako hanggang sa one day sila gumagaling na yung mga pinapanalangin ko, pero iilan pa lang yung gumagaling. Hanggang ngayon meron akong fear, kumbaga nervous na gawin yung bagay na yun kasi sa totoo lang mahihain talaga akong tao pero ginagawa ko yun for the glory of the Lord Jesus Christ. Simula nun ramdaman ko na meron pa palang dapat malaman tungkol sa Diyos, na kailangan pala nating maging mas malapit sa Kanya, no? Na hindi lamang tayo maging isang simpleng Kristiyano, kasi napakarami ngayon mga Kristiyano nagsisimba lang because dahil naging tradisyon na, kinalakihan na nila yung magsimba, and yung buhay ng simpleng Kristiyano is ay mananalangin lang, magpapasalamat kay God, mag-worship pag nasa simbahan, pag uwi sabihin na natin lagi ka nagpe-pray. Pero hindi alam ng maraming Kristiyano na they need to seek more about Jesus Christ, na maging mas malapit talaga kay Jesus Christ. Kaya sino man yung nakikinig sa video na ito na aking ginawa, dalangin ko na magkaroon ka ng so much desire isik si God, kasi merong mas malalim na ugnayan yung tao at Diyos. Nung panahon nila Eva at Adan, nung panahon nila Abraham, nila Jacob, nila David, kailangan natin magkaroon ng malalim na ugnayan sa Diyos. Kailangan mapalapit tayo kay God, kasi yung buhay dito sa mundo hindi naman yung makamit lamang yung mga bagay na kagustuhan natin Ang buhay dito hindi para sa ating sarili, hindi para sa ating kapwa, hindi para sa ating mga kagustuhan. Ang buhay dito is for God, para ang tunay na buhay natin ay para paglingkuran at para luwalhatiin at sambahin yung tunay na dakilang Diyos. Nalaman ko na tunay na buhay pala yung Diyos. Kahit na totoo lang, I believe in Jesus, I believe in God. Naniniwala ako kay Jesus Christ. Kahit na hindi pa ako nababaptize ng Holy Spirit, pero nung nabaptize ako ng Holy Spirit, nalaman ko na naging so much real yung katauhan ng Diyos sa aking buhay. Kaya mas lalo akong naghangad na maging mas mapalapit sa Diyos. Pagka naghangad ka na mapalapit sa Diyos, pagka kumatok ka sa Kanyang puso at sinabi mo sa Kanya, Panginoon, I want to be closer to you, I want to seek you more, I want to know you more. Gusto ko na maging malapit sa iyo at magkaroon ng malalim na ugnayan sa iyo.
Yung Diyos na iyong pinananampalatayaan ay magpaparamdam sa iyo, ipaparamdam niya sa iyo yung kanyang presensya at tunay na pagmamahal sa iyo. Na sometimes, minsan kasi kaya hindi natin sinisiksigad, kaya hindi natin kaya hindi tayo gumagawa ng paraan para maging mas malapit sa Diyos. Kasi feeling natin ordinary people lang tayo, pero sa totoo lang, lahat naman ng mga malalapit sa Diyos, lahat ng mga merong malalim na ugnayan sa Diyos, mga simpleng tao lang din naman. Pantay-pantay tayo. Kaya kahit sino pwedeng maging malapit sa Diyos, pwedeng magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Kapag hinanap mo siya, iyo siyang matatagpuan. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag hinanap mo ako ng buong puso, ako yung matatagpuan. Kaya adalangin ko na kung sino man yung nanonood ng video na ito, at kung di mo pa na-experience na maging mas malapit sa Diyos, kung di mo pa na-experience na bautismuhan ng Holy Spirit, there's so many gifts comes from the Holy Spirit. Kung di mo pa nararanasan na magkaroon ng malalim na ugnayan sa Diyos, inaanyayahan kita na pumikit at isuko mo, isurrender mo yung iyong sarili sa Diyos. Para dinggin ng Diyos ang ating dalangin, kailangan nating magpakumbaba at ialay yung ating buong buhay sa Kanya. At sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, inaanyayahan kita, Panginoon, na pumasok sa aking buhay at sa aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Kung di mo pa siya tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, kailangan mong i-invite si Jesus Christ na pumasok sa iyong puso at isipan. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po namin bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. At dalangin namin, Panginoon, na magkaroon kami ng malalim na ugnayan at pananampalataya at pagmamahal sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na bautisman mo po kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. Dalangin ko sa iyo na nakikinig ngayon sa video na ito. Pumikit ka sandali. Tanggapin mo ng maluwalhati ang pagpisan sa iyo ng banal na Espiritu. Lord Jesus, I pray that you will baptize them through your Spirit in the name of Jesus Christ. Bautismuhan mo po sila ng iyong banal na Espiritu at iparamdaman mo, Panginoon, sa kanila ang iyong presensya. Kung sino man na nanonood ngayon, kung sino man na nakikinig sa video na ito, bautismuhan mo sila, Panginoon, ng banal na Espiritu at iparamdam mo, Panginoon, na ikaw ay tunay na buhay na Diyos. Iparamdam mo sa kanila, Panginoon, ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa iyo, kagalakan, kagalingan at karunungan na nagmumula sa iyo, Diyos. Ang iyong presensya, balutin mo sila, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Balutin mo sila, Panginoon, ng iyong mga kamay, ng iyong mga pakpak, Panginoon. Looban mo sila, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Holy Spirit, touch their life. Ipuin mo, Panginoon, ang kanilang buhay. And give them the speaking of tongues and all the gifts of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen. Pagpalain nawa ang bautis sa atin ng ating Diyos na dakilas lang. Samahan niya tayo sa ating buhay, sa lahat ng ating mga problema, struggles, disappointment, discourage.
Ikaw nawa, Panginoon, ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan at katagumpayan na mapaglabanan ang lahat ng ito. Ingatan mo kami at pagpalain. Itanim mo sa aming puso ang pagmamahal at pananampalataya sa iyo. Ikaw nawa, Panginoon, ang kumontrol sa aming buhay at ibigay ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo, sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang karapat-dapat na tumanggap nito. Purihin ka at sambahin, sapagkat ikaw ay Diyos na dakila sa lahat, tunay na buhay na Diyos, at walang makahihigit sa iyo. Walang makahigit, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Sambahin ka at luwalhatiin ka ng iyong mga anak na tunay na nananampalataya at naniniwala sa iyo. Purihin ka, purihin ka, purihin ka. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. God bless us.